is Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay 123 sa Tondo, Maynila mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, mabilis na inakyat ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Pumuesto ang mga fire truck sa May Lopez Boulevard. Ang ibang bombero umakyat sa bubong ng mga bahay para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Bayanihan din ng mga residente sa pag-iigib ng tubig at pagsasayos sa mga fire hose. Buwis buhay naman ang ilang residente sa pagtatanggal ng mga yero. Alas 13:30 na madaling araw, ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumutupok sa magkakadikit na bahay. Dito po sa residential area sa Tondo, Maynila, gumapang pa po yung apoy doon pa sa ibang bahay. Kaya pahirapan ng operasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Matapos lang 1.5 oras, kinilangang itaas sa Task Force Charlie ang sunog. Hindi bababa sa sandaang fire truck ang rumisponde. Lalo pa kasing lumaki ang apoy at kumalat pa ito. Kita sa drone video ng Manila DRMO ang lawak ng pinsala. Kanya-kanya ng salba ng mga gamit ang mga residenteng nasunugan. Si Gina, ilang damit lang ang nadala dahil biglaan daw ang pangyayari. May sinigawan kasi yung may sunog daw. Nag-ano kami doon, tignan namin kung ano ba, may sunog din. Kami, lumabas kami. Ito lang yung ano namin, dinala. Mahirap kasi walang natira. Ito lang yung nasalba namin, nagamit. Emosyonal naman si Rima Flor dahil wala siyang naisalba ng isang gamit. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan na eh, biglaan lang eh. Kinilangang respondihan ng rescue team si Yuki na iniinda ang kanyang kaliwang paa na sumabit sa wire. Tumalon kasi siya mula sa bintana ng nasusunog na bahay para lang makaligtas. Kasama niyang muntik matrap ang 3 taong gulang na anak na si Sakura. Pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko, tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na, tumalon na rin po ako. Lumalapit po kami sa inyo, sana tulungan niyo kami. Dito kami sa barangay 123 na sunugan. Pasado alas 7 ng umaga na ideklarang fire under control. Ayon sa BFP, natupok ang 500 bahay. Apektado ang 1,500 pamilya. Inalam pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 1-2 palapag na bahay. Yung binabanggit kasi kanina, may nagsasabi na kandila, yung mga iba naman may nagsasabing kuryente po yung cause ng sunog natin. So, pero iimbestigahan pa po natin yan. We need to raise into Task Force Charlie to increase the number of responders coming from outside the city of Manila. Sa tansya ng BFP, umabot sa 10 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 Oras. Sugatan ng mag-asawa at kanilang anak sa Rizal matapos salpukin ng truck na kargado ng buhangin ang tinutuluyan nilang bahay. Ang driver nawalan umano ng preno. Nakatutok si EJ Gomez. Sumalpo ko sa may bahay. Warak yung truck ko. Kawawan driver nito. Kaya pala busina to. Nagpupupot na siya, yung pala wala na siyang preno mga idol. Doon, lumusot yung truck doon sa mga lobo. Natumbok ng 10-wheeler na dump truck ang isang bahay sa Barangay San Gabriel, Teresa, Rizal madaling araw kahapon. Ayon sa driver, nawala ng preno ang minamaneho niyang truck na kargado ng buhangin. Galing daw sila sa Antipolo at magdi-deliver sana sa Morong. So pagdating dito sa Teresa, ang sabi ng driver, naramdaman niya na nawalan ng preno yung truck niya. So sa sobrang bigat ng truck, dahil puno ng buhangin, hindi niya na-control. Umangga sa bahay, doon niya na natigil. Sa lakas ng impact, gumuho ang pader ng nabanggang bahay. Wasak naman ang unahang bahagi ng truck. Damay rin ang metro ng tubig sa lugar. Ayun, sumisirit nga. Metro yan. Tatlong magkakaanak na nasa loob ng bahay ang sugatan, ang 59 anyos at 60 anyos na mag-asawa at ang kanilang 25 anyos na anak. Kwento ng mga biktima, naging pahirapan ang kanilang paglabas sa bahay dahil sa mga gumuhong pader. Hindi sila nakadaan sa harapang gate dahil naharangan ito ng truck. Nirescue na lang sila mula sa bubong ng kanilang bahay. Bigla pong
bumaksak na yung bahay, buhos na yung buhangin ba o alikabok. Ngayon, nagsisigaw na ako na tulong dahil wala na kaming makita. Pinilit ko pong makagapang hanggang doon sa may kusina kasi baka kami biglang baksakan pa ng bahay. Tapos po, nag-akyata na po sa bubong yung mga tao, tinulungan na kami. Nagtamo sila ng mga galos at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Sugatan din ang naipit na truck driver at kasama niyang pahinante ayon sa mga unang rumisponde sa aksidente. Yung buhangin na karga niya, syempre yung impact po. Pag salpok niya, tumabon din yung buhangin na konti sa kanyang katawan. Tapos nagkaroon siya ng sugat, naipit siya. Kaya inextricate siya, pagtulungan siya na makuha rin sa harapan ng sasakyan. Inaresto ng Teresa Police ang truck driver. Pinalaya rin siya kalaunan matapos niyang makipag-areglo sa mga biktima. Kinamagahan, hindi na tinuloy yung kaso dahil nagkasundo sila. Nag-promise yung driver, pati yung may-ari ng truck na babayaran nila ang damage. Pati yung bayarin sa ospital. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mararamdaman na ang pangako ng Administrasyong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero sa ilang lugar lang sa Visayas. Si Vice President Sara Duterte may duda raw sa programa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos nang kumakandidato pa lang sa pagkapangulo. Pipilitin itong ibaba mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon, ilulunsad ng gobyerno ang P20 program o 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang murang bigas, mabibili lang muna sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas sa susunod na linggo. Nasa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung saan pinulong niya ang mga gobernador doon. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo, pupunuan ng subsidy mula sa gobyerno. Pag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So kung 13 pesos yung gap, yung 33, magbababing 20, so 650 ang shoulder will be DA through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Maaring umabot daw na mahigit 4 na bilyong piso ang iluluwal na subsidy hanggang Disyembre. Hindi rin lahat ng LGU may kakayahang mag-abono para rito. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting today. 10 kilo bawat pamilya kada linggo ang pwedeng bilhin sa ganitong presyo. Si Vice President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Hinihingan pa namin ng pahayagang Malacanang sa hirit ng bise. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagsimula na ang unang araw ng public viewing sa mga labi ni Pope Francis na nakalagak na sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Maraming Katoliko ang matyagang pumila. Masilayan lang ang mga labi ng yumaong Santo Papa. Ang ilan sa kanila, maagang nag-abang sa St. Peter's Square, baon ng kani-kanilang panalangin.
Magtatagal hanggang sa Biyernes ang public viewing. Sa Sabado, ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major na kanyang hiniling na maging huling himlayan ng kanyang mga labi. At bago po binuksan sa public viewing, ipinunisisyon muna ang mga labi ni Pope Francis mula po sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta patungong St. Peter Basilica. Maraming Katoliko ang nag-abang sa Santo Papa, kabilang po ang ilan nating kababayan na sinalubong si Pope Francis ng dasal at palakpakan. Nakatutok si Salima Refran. Panalangin, luha, at palakpak. Ganyan sinalubong ng mga Katolikong nag-abang sa St. Peter's Square ang labi ni Pope Francis. Alas 9 ng umaga sa Vatican o alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas nang simulan ng prosesyon o paglipat ng labi ng Santo Papa mula sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira at pumanaw patungong St. Peter's Basilica kung saan naman gagawin ang public viewing ng kanyang labi. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa Casa Santa Marta, nagkaroon muna ng pagbabasbas sa pangunguna ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo ng Roman Church. Sinundan ito ng prosesyon na dinaluhan ng iba't ibang kardinal, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Maaga ring nag-abang ang ilang Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng ilan nating kababayan. Ang health worker na si Jerry Rustia, nakadalo pa raw sa huling misa ng Santo Papa nitong Easter Sunday. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. Nalulungkot din ang pamilya sa Bulao mula Amerika at nagbabakasyon ngayon sa Vatican dahil di na naabutan si Pope Francis. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Bumiyahe rin mula sa Bergamo, Italy ang pamilya ng OFW na si Lydia para masilayan ulit ang Santo Papa. Pero kasabay ng pagbisita nila sa Vatican, lumabas ang balitang pumanaw na ang Santo Papa sa edad na 88. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Very sad talaga. Gusto talagang umiyak ng aming mga kasama. Pagkapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay sa gitna ng altar ang labi ni Pope Francis. Pinangunahan ni Cardinal Farrell ang Liturgy of the Word na sinundan ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimula ng public viewing sa labi ng Santo Papa. Magtatagal ito hanggang sa Biyernes. Sa Sabado, gaganapin ang funeral ng Santo Papa. Mula sa St. Peter's Basilica ay dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad gaya ni na US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron at Prince William ng United Kingdom bilang representative ng British royal family. Kabilang din sa mga dadalo sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga mananampalataya na nagtungo sa Vatican para masilayan ang labi ni Pope Francis. Kabilang sa kanila ay ilan sa ating mga kababayan. Maki-update tayo sa sitwasyon sa Vatican City. Naroon live si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Andy, kanina nasaksihan nyo yung paglilipat. Yes, Andy. Tama ka dyan, Mel. Para sa libo-libong nagmamahal kay Pope Francis,
isang pambihirang pagkakataon na ang makapasok sa loob ng St. Peter's Square, pati na rin sa St. Peter's Basilica para sa unang araw ng kanyang burol. Mga kampana at himno ang bumalot sa buong St. Peter's Square habang din marami ang mataimtim na nagdarasal at naging emosyonal sa prosesyon at may mga nagpalakpakan din bago maipasok ang mga labi ni Pope Francis dito sa loob ng Basilica. Ngayon, pasado alas 12:48 na ng tanghali dito sa Vatican at tirik na tirik ang araw, pero tinitiis niya ng mga narito para masilayan ng Santo Papa sa pinakahuling pagkakataon. Andy, sa dami ng mga mananampalataya na dumayo sa Vatican, may mga nakasakbay ka bang mga kababayan natin para makita ang Santo Papa sa huling pagkakataon, Andy? Mel, sa pag-iikot natin mula pa kahapon dito sa Vatican, yung mga Pilipino na mismo ang tumatawag sa atin na kababayan, nakilala natin ang 10 mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang mga tindahan ng souvenir sa paligid ng St. Peter's Square. Marami sa mga kababayan natin ito ang nasubaybayan ang 12 taong papacy ni Francis dito sa Italy. Huling araw nilang nasilayan ang Santo Papa noong Easter Sunday Mass. Kaya labis nilang ikinalungkot ang biglaan ng pagpanaw ng Santo Papa. Bukod sa mga Pinoy, may mga nakausap din tayong mga madre mula sa Franciscan Sisters of the Lord na nag-aaral ng Franciscan Spirituality dito sa Roma. Ito naman ang kanilang mga ibinahagi. We just feel sad because we cannot imagine that our Pope has left us, because for us he was not only a Pope but he was a father to us. What is the biggest lesson or life lesson that you learned from Pope Francis? For me, it's to live with the Pope. Once the Pope died, I was emotionally affected. Then he reminded all the Timorese to remain faithful to the faith. He also tell us that keep on smiling. That's the way you preach the gospel. And this wish, I can't forget it. It's memorable. Maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer sa Vatican, Andy Peñafuerte.